Hi! Another day, another vlog tayo. So, ngayon araw nga ang last day of vacation sa aming bahay ng aking pamangkin. Sumakay na kami dyan ng modern jeepney papuntang bayan at dahil Tiangge ngayon, dadaan muna kami sa Tiangge para magtingin-tingin at mamasyal-masyal na din bago kami bumili ng paboritong ulam ni pamangkin. So, ayan yung Tiangge. Nga pala before sa entrada niya, nakakita ko ng medyas. So, bumili ako para magmedyas kasi nga ang init sa time na yan. So, ayan yung mga paninda sa Tiangge. Sa mga panahon na to, no, wala na masyadong halos nagpupunta sa Tianggihan. Tingnan nyo naman kung gaano kaluwang ang daan. I remember pa dati before, mga 2018, 17, 16, ayan, medyo marami-rami pa yung pumupunta at nagcha-Tiangge. Talagang yung daanan na ganyan is magsusumiksik ka pa para makausad ka kahit na sobrang pawisan ka na, mainit, maalinsangan, ayun. Ngayon, hindi na ganun ka karami yung nagkikipag-Tiangge or pumupunta diyan para mamili. Ayan, karamihan na lang is mangilan-ngilan na lang yung makikita mo na dumadayo pa sa mga Tianggihan. So, ayan, matagal na rin kasi ako hindi nakakapunta sa Tianggihan. So, yan, literal, sa Tianggihan dyan sa may bayan, hindi na talaga ako nakakapunta dyan unless meron akong kasama or may magyaya or meron akong kailangang bilhin na kailangan mapadaan pa bago dyan. So, nilakad namin yan along the way is sa pinakadulo niyan, malapit na lang yung pinakang palengke. So, dyan kami dumaan, tumingin-tingin na kami kung meron kaming mabibili ni pamangkin as usual. Wala kaming nagugustuhan. So, talagang target lang namin is mamalengke ng aming uulamin for this day. Kaya ayan naman, malapit na kami sa dulo niyan nang makita namin yung binibilhan namin ng mga fancy. Fancy jewelries, ayan. For fashion purposes. Syempre, sino ba naman hindi mahilig sa ganun, 'di ba? So, bumili kami ni pamangkin diyan. Hindi ko na nakuna ng video kasi busy kami sa pamimili. So, ayan, yung mga iba pang paninda na itinitinda diyan sa mga Tianggihan. So, ayan, marami rin kayong mapipili or mapagpipili ang mga items diyan. Tinda ng pagkain, sari-sari, gamit, kung ano-ano pa diyan, marami rin namimili ng mga uniforms. So, after doon, dumiretso na kami dito sa mismong palengke ng bayan. So, bagong gawa nga pala yung palengke ng Mexico. So, ayan, di ba, ang dami nagtitinda. So, pinuntahan namin yung suki namin. Since wala kaming makitang ibang nagtitinda ng mga hipon, so, mangilan-ngilan na lang at maliliit pa. So, eto lang yung nakita ko na medyo malalaki. Yan, sa suki ko dati. So, bumili na ako dyan ng half kilo. Ang mahal na pala ng hipon na naman ngayon, no? So, half kilo lang yung binili ko dyan. And then, after namin bumili ng hipon, ayan, dumaan kami sa aking suki dati. Ayan. Bumili kami ng pika-pika ni pamangkin at may meriendahin namin later on mamayang hapon. So, napabili ako ng chicken balls and siopaw asado. Yan. After nga niya, lumabas na kami dyan sa loob ng palengke. So, nagpunta na kami sa highway niyan para kumain. Since hindi pa kami nagbe-breakfast ni pamangkin dyan, past 10 o'clock na ng umaga. So, tinanong ko siya saan niya gusto dyan sa tatlong nakikita ninyo. Sabi niya, dyan niya gusto sa letter M. So, dyan kami nagpunta. And then, pumasok na kami. Ay, salamat. Napawi ang aming pagod at alinsangan. So, naka-order na ako sa mga oras na yan. Pinipick up ko na yung aming order. So, as usual, rice ang order namin ni pamangkin since first meal of the day. Gutom na kami, kakalakad namin at kakatingin-tingin kanina habang namamasyal sa Tianggihan. So, ayan yung order namin. Napalaki tuloy yung pindot naming dyan, Coke float. Kaya, yung pinakang large ang nakuha namin dyan. So, okay lang yun. Since uho na uho naman kami at sobrang napagod dahil napakainit din naman ng time na yan. Pauwi at bawi kami sa aming inumin dyan. So, tara, kain tayo. Ayan. Syempre, masaya na naman na ang pamangkin. Favorite cravings. Habang kumakain nga kami dyan, sabi ko sa kanya, gusto ko sana ng spicy. Kaso sabi sa counter, mamaya pa daw, 2:00 yung spicy. So, wala akong choice. Hindi na lang spicy yung kinuha ko kahit yun ang gusto kong kainin. So, after namin dyan, umalis na kami. Sumakay na ulit kami ng modern jeepney pa uwi. So, pagkababa nga namin, sabi ko sa kanya kanina bago kami umalis ng bahay, paalala niya sa akin, bibili kami ng pinya pagkababa. So, ayun na, munti ko na makalimutan kung hindi niya pinaalala. Ayan. So, may nagtitinda kasi ng pinya dyan sa malapit sa kanto sa amin. So, ang dami, diba? So, isa sa mga paborito ko yan, kaya hindi pwedeng hindi ako bibili. And then, pag-uwi ng bahay, nagpahinga lang ako kami ng konti, lalo na ako. And then, nagluto na ako dyan. Inabot na kami ng hapon bago ako nakapagluto ng
Aming ulam for lunch, yun ngang hipon. Kasi nga, late na kami nag-almusal kanina, kaya medyo hapon na kami dyan kumain. So, after kong gumawa ng shake dyan, ng pinya, smoothie. So, sabi ko sa kanya, maghain ka na. Kaya siya na yung nagsandok ng ulam at nag-prepare dyan habang tinatapos ko yung aming smoothie. So, tara, kain tayo. Tingnan nyo naman ang oras, hapon na dyan. Yung pa lang kami na nagutom. So, napalaki nga yung kain namin dyan. And after namin kumain, pahinga ako ng saglit. And nagluto na ako ng sauce para sa aming chicken balls. Ayan. Ito yung sauce na ginagawa ko o niluluto kapag gusto namin kumain ng fish ball, chicken balls, anything na tusok-tusok. So, after nga dun is nagpahinga ako dahil sobrang miss na ako ng aking mga alaga dahil matagal akong hindi nila nakapiling. So, ayan. Pagkaupo pa lang sa sopa, ayan, nagsilapitan at sila at nagsitabi sa akin. So, after nun is, nagluto na ako ng aming merienda. Tuloy-tuloy lang ang kain, no, sa maghapon. So, ayan yung aming merienda, yung siopaw na binili namin kanina. So, in-steam ko na yan. And then, mauna na kami magmerienda kay Habi kasi wala pa siya. Hapon na dyan. Past 4 na dyan ng hapon. Wala pa rin siya. So, ayan nga, nakasumpong ng kakulitan ng aking pamangkin at ang aking mga fur baby. Tingnan nyo naman, super kulit nila yung hyper talaga sa time na yan. Kaya, binidyo ko na sila talaga. Ayan, para may remembrance na rin, diba? Sabay-sabay silang naging hyper at makukulit. At ayun nga, kain tayo, merienda time na. So, habang kumakain ako, kumakain na rin si pamangkin dyan habang nanonood kami ng aming Korean drama. Ayun. So, siyempre, may pa-segue na chichirya. Hindi mawawala yun. Lalo na ako, mahilig ako sa chichirya. Chichirya is life. So, ayun ang gawa ni pamangkin. And then, nilapitan niya ako habang nagbe-video ako at nanonood ng The Kingdom. So, ayan. Kukulit pa rin siya. And then, ayun na naman yung aking mga fur baby. Walang tigil na naman sa pagsampa sa akin and paglapit. Napakasarap siguro sa feeling ng mga alaga natin, no? Yung heaven sa kanila, yung basta nakikita kanila, katabi kanila, basta upo lang sila or higa sa lap mo, solve na sila or nasa tabi ka lang nila. Napaka, ano na sa kanila yon. And then, isa pang nangungulit, ayan, nakikita nyo ba yung ginagawa ng aking pamangkin? Super kulit niya talaga dyan sa mga yan. Kaya ni-record ko na lang para may remembrance sa mga kakulitan niya. Kasabay ng aking mga fur baby. O, tingnan nyo, di ba? Walang patlod. Patid. Kakulitan at kakwelahan. Ayan. Habang kampante at relax yung aking mga fur baby sa aking tabi at sa aking love. Tingnan nyo naman. Napaka-sweet talaga ng bebebo na yan. After nga namin magmerienda, dumating na si Habi. Ayan. Siya naman yung nagme-merienda dyan habang nagluluto na ako ng aming ulam para sa dinner kasi. So, may dala nga siyang pork dyan na hindi pa luto. So, yan yung niluto ko. Hinati ko lang yung tinabi ko yung iba sa freezer kasi konti lang naman kami kakain, 3 lang naman kami. Or more or less, hindi pa kakain si pamangkin yan. So, konti na lang yung niluto ko. Pachamba yung luto ko dyan. So, ayun, habang nagluluto ako, pinapakain na ni pamangkin ng mga fur baby kasi oras na sa mga oras na yan. Kailangan na nilang kumain. So, ayan, luto na yung aking niluluto. Yum! Diba? Mukhang masarap. Masarap talaga yan sa pagkakaluto ko kahit na chamba lang. So, ayan yung mga fruits na available. May dala si Habi ng santol, may nagbigay sa kanya. At saka ng may padala si mother din na hinog na papaya. Favorite. Mga favorite yung mga nandyan na fruit. So, kain tayo. Ayan. So, yung tira naming ulam kay Habi na hipon, linyabet. So, binigay na lang niya kay pamangkin dahil alam niyang paborito niya to. At kami na lang yung nag-pork. Sabi ko na nga ba, hindi kakain ng pork yun kapag mandyan yung kanyang paboritong ulam. So, ayun, sabay-sabay na kaming kumain. Solve na naman ng pamangkin kasi naulam niya yung gusto niyang ulam for that day, 'di ba? Sino ba namang hindi sasaya kapag paborito mo yung ulam mo? Gaganahan ka talagang kumain kahit medyo busog pa kami dyan kasi nga late na kami nagmerienda. Napakain pa talaga siya ng rice kasi nga yung ulam niyang paborito ay. So, ayun lang yung naging ganap namin sa maghapon. See you sa next vlog. Bye!